Pagdating ng bahay ay excited din si Jomar na mag-empake. Kasama kasi siyang pupunta sa ibang bansa ni Marlon. Marlon, saan ka galing? Kumain ka na ba at kain mo ng gamot? Magkasunod na tanong ni Rochelle sa binata. Palis po ako bukas. Sa halip ang sagot ni Marlon sa ginang. What? Nakamulagat at mukhang nabingi si Rochelle. Saan ka pupunta at bakit? Gusto ko pong bisitahin si Lolo at doon na rin ituloy ang paggagamot sa aking paa. Pakiramdam ni Rochelle ay nanlaki ang kaniyang ulo dahil sa samot-saring nadarama. Galit, pag-aalala at takot. Nakaalis na sa kaniyang harapan si Marlon at saka lang siya nahimasmasan. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at tinawagan ng anak. Itatawag ko na nga sa iyo tungkol dito, ma'am. Ngayon ko lang din nakita ang transaksyon na ginawa niya gamit ang cellphone. Madidinig din sa tinig ni Dale ang pag-aalala. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo? Naging kampante ka kasi. Paano na to? Wala akong maidahilan upang pigilan siya. At paano niya nalaman ang tungkol sa iba niyang asset? Ma, matalino si kuya. Kahit may amnesia yan, alam pa rin gumamit ng internet sa opisina. Naiiritang sagot ni Dale sa ina. Napabugan ng hangin sa bibig si Rochelle habang paroot pa rito sa paglalakad sa loob ng kanyang silid. Huwag na po kayong mag-alala at tinawag ako kanina ang nurse ni Lolo. Pinatapon ko na ang mga gamot na pinapainom kay Lolo at ibinalik ang tamang gamot. Hindi pa rin mapakali si Rochelle. Ang gamot ni Marlon ay pinalitan niya rin ng nakaraang araw. Baka maisipan itong magpatingin sa ibang doktor. Kapag naipakita ang gamot, malalaman itong mali ang pinapainom niya. Sa pagkain siya bumabawi ngunit hindi naman sa bahay kumakain na ang binata. Wala na tayong magagawa, ma'am. Bukas ng umaga na kanyang alis. Mabuti na rin ang mawala siya pansamantala sa opisina. Nang sa ganon, muli ko mahihikayat ang mga shareholders at iba pang nakakataas na dapat na silang pumili ng tamang taong uupo sa trono. Tiyak na mabubuntis si Melissa. Mapipilitan siyang pakasalan to. Para na rin sa kanyang posisyon sa kumpanya. Napangiti si Rochelle sa sinabi ng anak. May punto ito. Kailangan nilang gapangin ang tao sa kumpanya. Upang sa pagbabalik ni Marlon, magkaroon to ng problema. Kahit bumalik ang alaala nito, wala naman itong ebidensya laban sa kanila. Kinabukasan. Huli na nabalitaan ni Melissa ang tungkol sa pag-alis ni Marlon. Agad siyang sumugod sa opisina ni Dale. Huwag kang paka-stress. Alalahanin mo kailangan mabuntis ka. Napasimangot si Melissa at padabog ng mupo sa upuan. Paano kung hindi ako mabuntis? Sinasabi mo bang mahina ako? Inirapan ni Melissa ang binata at hindi niya gusto ang kakaibang ngiting nakapaskil sa labi nito. Para makasiguro, ulitin natin ang paggawa kay baby. Nakangising tumayo mula sa kinauupuan si Dale at lumapit kay Melissa. Nakagat niya ang ibabang labi nang simulang mag-unbutton nito ng suot. Napasunod ang tingin niya sa binata nang lumapit ito sa pintuan upang ilakyon. Bigla siyang nasabik nang masilayan ito. Bakit nga ba hindi? Maganda na rin pagkakataon tong pagkawala ni Marlon. Magagawa niya ang gustong gawin sa taong kinaiinisan niya. Mabilis na gumanti ng halik si Melissa kay Dale at hinayaan ang kamay nito. Agad namang ginupo ng makamundo ang isipan at nilukob ang katawan. Pareho silang nagmamadaling mangkin ng isa't isa at baka magkaroon ng istorbo. Isinandal ni Dale ang dalaga sa malamig na dingding. Dale, may gusto ako ipagawa sa'yo. What is it, Gusto kong sirain mo ang project na hawak ng aking pinsan at hindi niya na ituloy ang dapat niyang sabihin dahil sa may nadanggi si Dale at nanginig siya. At halos manlambot si Melissa matapos pakawalan ang init sa katawan. Mabuti na lang at nakasalo ang braso ni Dale sa kanyang bewang. Binuhat siya nito at pinaupo sa maliit na sofa na naroon lang din sa opisina nito. Napangisi si Dale habang ibinabalik ang pagkabotones ng kanyang damit. Kita niya ang panginginig ng kamay ng dalaga habang inaayos sa sarili nito. Anong gusto mo ipagawa sa akin? Huminga muna ng malalim si Melissa at minadaling ayusin ang sarili. Matapos maisuot ang pambaba, sinukli ang buhok gamit lang ang kanyang mga daliri. Si Ashley, gusto ko siyang sirain sa kumpanyang to. Napangiti si Dale. Gusto niya ang iniisip ng dalaga. Tingin niya rin kasi sa pinsan nito ay magiging hadlang sa plano nila laban kay Marlon.
Nabalitaan niya rin ang tungkol sa pag-urong ng kasal nila Justin. Alam niya ang tungkol sa nakaraan ng mga ito at hindi niya masisi ang pinsan. Kahit siya, gusto niya ring makama ang babaeng yun. Muli siyang napangisi ng may mabuong kakaibang plano sa kanyang isipan. Matutulungan mo ba ako? Tanong ni Melissa sa biglang pananahimik ni Dale. Ako na ang bahala sa kanya. Unti-unting humulma ang kakaibang ngiti sa labi ni Melissa at natuwa sa naging sagot ng binata. Dahil sa tuwa, binigyan niya ito ng isang mainit na halik sa labi. Pero bago pa muling madarang sa init ng kanilang katawan, bumitaw na siya. Mahirap na. Baka may maghinala at ang tagal niya sa loob ng opisina ng binata. Pagdating ni Marlon sa Italy, ay agad niyang inasikaso ang abuelo. Totoo ngang mahinang matanda. Kumuha siya ng bagong doktor at pinalitan din ang nurse nito. Maayos naman ang kanyang kalagayan at tama ang gamot na nakareseta sa kanya. Napabuntong hininga si Marlon. Sigurado siyang tulad niya, nakainom din ng maling gamot ang abuelo. Ngunit mautak ang dalawa at napalitan agad. Maging ang gamot niya napalitan din ng mga ito ng tama. Nagpasalamat siya sa doktor at inumpisahan na rin ito ang therapy sa kanyang paa. Lumipas ang ilang lingkong nahirapan si Ashley sa trabaho. Ang malala pa, nagkaroon ng problema sa kanyang gawa. Akala ko ba magaling ka? Pero ano to? Bakit nangunguha ka ng idea ng ibang kumpanya? Gusto mo ba magkaroon ng kaso ang aming kumpanya? Napapiksi si Ashley dahil sa taas ng boses ng acting CEO. First time niyang nakaharap ito at hindi niya alam kung nasaan ang tunay na CEO. Sorry sir, pero hindi ko alam kung paano napunta sa ibang kumpanya ang gawa kong disenyo sa products at hindi mo alam? Galit pa ring singhal ni Dale sa dalaga. Napatingin si Ashley kay Melissa. Dalawa sila ang nag-check nun. At ito ang mostly na-create sa color and shape, kaya may malaki rin itong responsibility. Ngunit bakit sa kanya lang isinisisi ang lahat? Sir, alam niyo naman po na combined team namin dito, si Miss Melissa. Kaya hindi ko... Excuse me? Alam sa department na ideas mo ang lahat na nirelease. Kaya wag mo akong idami sa kapalpakan mo. Putol ni Melissa sa pagsasalita ni Ashley. Hindi makapaniwalang nilingon ni Ashley ang pinsan at naghuhugas kamay na ito. Hindi ko kailangan ng isang tulad mo sa kumpanyang to. Kaya ikakansel ako ng kontrata mo. Sir, please. Hindi ba pwedeng paimbestigahan muna ang tungkol dito bago niyo ako hatulan? Pakiusap ni Ashley, ngunit mukhang final na ang desisyon ng lalaki. Pabagsak na ipinatong ni Dale ang resulta sa imbestigasyon ng mano. Agad yung dinampot ni Ashley at binasa. Pinagkumpara niya ang product na inilabas ng kabilang kumpanya sa gawa nila. Magkamukha nga ang kulay at shape. Maging ang promotion ay magkapareho rin, kaya nakapagtataka. Bago inilabas ang gawa nyo, nagkaroon kayo ng kasulatan ni Miss Melissa. Muling nanlaki ang mga mata ni Ashley nang makita ang isang kasulatan. Nakasaad doon na ideas niya ang lahat at walang pananagutan si Melissa kung magkaroon man ng problema. Napailing siya at galit na pinukol ng tingin ng pinsan. Wala siyang matandaang nagkaroon ng ganitong kasulatan. Ihanda niyo ang halagang kailangan bayaran sa danyos na inyong ginawa, sabi ni Dale. Tapos, tinapos ng pagpupulong. Nagkaroon ng kaguluhan sa department na kami nabibilangan ni Ashley dahil mabilis na kumalat ang issue. Gustong ayusin ni Ashley ngunit ayaw siyang bigyan ng chance. Dumating si Ralph upang tulungan siya, ngunit wala rin ito nagawa. Hindi lang tayong nasira ngayon, kundi pati si Mr. Marlon. Laylay ang mga balikat nang umupo si Ralph sa bakanting upuan. Naroon sila ngayon sa sarili niyang kumpanya kasama si Ashley. Hindi ko rin alam kung paano nagkakaganon. Pero sigurado ako na dinouble check ko ang gawa bago yun pinarelease. Maging si Ashley ay nanlulumo rin. Panigurado kagagawan yun ng iyong pinsan. Wala tayong habol dahil unang lumabas sa commercial ang product ng kabilang kumpanya. Naisubsob ni Ashley ang muka sa dalawang palad at gustong maiyak. Once na malaman ng kanilang client ang nangyari, maapektuhan na naman ang kanilang negosyo. Hindi pa sila nakakabawi sa nakaraang pagbagsak ng kanilang profit. Kapag naulit yun, mahihirapan na silang makabangon. Isa pa sa pinoproblema niya, kapag nag-demand ang kumpanya sa kabila dahil kinopya niya ang gawa ng mga ito. Ang computer na ginamit niya sa kumpanya ay nag-shutdown din at nawawala ang kanyang mga files. Narinig ko na lalong kine-question ang karamihan ngayon ng kakayanan ni Mr. Marlon.
Pagpapatuloy na sabi ni Ralph. Mariing naipikit ni Ashley ang mga mata at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Si Marlon ang sinisisi ng lahat dahil ito ang pumili sa kanya. Dapat talaga hihintayin ang binata bago ikansela ang kontrata. Ngunit nagkasundo ang lahat at sumang-ayon na hindi na kailangan ang pagpapasya ng tunay na CEO. Ang dahilan ng mga ito, wala sa tamang isip si Marlon dahil sa sakit nitong amnesia. Kaya nakakagawa ng maling desisyon. Sa abroad, nabalitaan ni Marlon ang nangyari sa pamamagitan ni Melvin. Ano nang gagawin mo ngayon, sir? Tanong ni Melvin. Hindi pa rin nakakapagsalita ng maayos si Lolo. Kailangan ko pa ng 1 linggo. Ramdam ni Melvin na gusto nang bumalik ng bansa ni Marlon, ngunit mayroong kailangang isaalang-alang. Attorney Ben, ano ang balita sa kanya? Biglang naalala ni Marlon. Nakita kong pinagtatanggol kanya sa board of directors, sir. Ngunit lahat disappointed sa'yo dahil sa nangyari sa department nila Miss Ashley. Gusto ko makipag-ugnayan sa kanya. Sigurado po kayo, sir? Napabuntong hininga si Marlon at tumango kahit hindi siya nakikita ng kausap. Naaalala ko na siya. Napangiti si Melvin. May tiwala din siya kay Marlon at alam niyang hindi siya ipapahamak nito. Kailangan ko siyang makausap. Matapos may baba ni Melvin ang tawag, ay agad siyang umalis. Alam niya kung saan madalas kumain si Ben. At doon niya ito kakausapin. Ngunit naudlot ang paglapit niya sa lalaki nang makilala ang kasalo nito sa pagkain. Umupo na lamang siya sa kabilang table at palihim na nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Mabuti na lang at suot niya ang pang-disguise na gamit sa mukha, kaya hindi siya makikilala kahit makita siya. Nabalitaan kong kinausap mo ang board of directors. Pauna ni Dale habang hawak ang menu. Ginagawa ko lamang po ang aking trabaho. Malumanay na paliwanag ni Ben. Alam ko, at nagpapasalamat ako sa katapatan mo sa aking kapatid. Pero hindi ka ba nasisilaw sa maiiwan ni Kuya kung sakali? Alam ni Ben na sinusubukan siya ni Dale. Noon pa man ay nakikisama siya sa mga ito dahil kay Marlon. Don't get me wrong, attorney. Gusto ko lang din pangalagaan ang interes ng aking kapatid. Huwag po kayong mag-alala, sir. Mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan namin ni Marlon at ang aking trabaho. Napahigpit ang hawak ni Dale sa basong hawak na niya ngayon. Tumungga muna siya ng konting alak bago ngumiti kay Ben. Biglang nagbago ang kanyang isip. Sa pananalita ng lalaki, malabong masuhulan nito upang sa kanya pumanig. Lihim na napangiti si Melvin sa narinig. Nag-order na rin siya ng pagkain at sinabayan ng dalawa. Hindi siya umalis hanggat hindi natapos ang mga ito dahil kailangan niya makausap si Ben. Naudlot ang pagbukas ni Ben sa pinto ng kanyang kotse nang may tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Paglingon niya ay naging alerto siya dahil hindi niya kilala ang lalaki. Ngumiti si Melvin sa lalaki at naglagay ng espasyo sa pagitan nilang dalawa. Long time no see, Attorney Ben. Pamilyar kay Ben ang boses ng lalaki pero hindi niya talaga matandaan to. Maaari ba tayong mag-usap in private? Huwag ka mag-alala, wala akong hangad na masama sa'yo. Kilala ba kita? Muling ngumiti si Melvin. Dati na tayo magkakilala. Ngunit nagtatago ako ngayon sa maskarang to para hindi ako makakilala ng taong gusto ko mawala sa mundong to. May idea na si Ben kung sino ang kausap, pero nagdadalawang isip pa rin siya. Nang itaas nito ang manggas na suot na t-shirt, doon niya nakumpirmang si Melvin nga ito. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at pinapasok ito. Oh my God! Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nasuntok ni Ben sa balikat ng lalaki. Pandarin mo muna ang sasakyan mo at baka may magmatsyag sa'yo. Utos niya sa kaibigan at tinapik ito sa balikat. Hayang akala ko. Ako na lang talaga ang naiwang tagapagmana ni Marlon. Natawa rin si Melvin sa biro ni Ben. Nagpasya silang pumunta sa isang tahimik na lugar upang makapag-usap ng maayos. Itinigil ni Ben sa isang park ang sasakyan at hinarap muli si Melvin. Paano ka nakaligtas at bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Sorry pre, kung nagkaroon ako ng doubt sa pagkatao mo. Matagal din bago ako nakarecover at hindi alam kung aksidente ba talaga ang nangyari sa amin ni Jukes. Nalungkot si Ben pagkaalala kay Jukes. Palabiro kasi ang lalaking yun at madalas niya ring nakakausap noon. Naiintindihan ko. So bakit naisipan mong lapitan na ako ngayon? Kailangan ka makausap ni Marlon. Lalong natuwa si Ben sa narinig.
Tuwing pagkikita kasi nila ni Marlon noon, formal nila mag-usap at limitado dahil nasa paligid ang pamilya nito. Isa pa, ramdam niyang parang walang tiwala sa kanyang kaibigan dahil hindi nga siya maalala nito. Mabilis na tinawagan ni Melvin si Marlon sa cellphone ni Jomar. Nang sagutin yun, ibinigay niya kay Ben ang telepono. Ben, gusto kong alamin mo kung ilan at sino-sino ang gustong umanib sa aking kapatid. Nabura ang ngiti sa labi ni Ben at napailing. Ayos naman ako. Sarkastikong sagot ni Ben kahit hindi naman siya kinakamusta ng kaibigan. Napatahimik si Melvin upang pigilan ang sariling mapatawa. Pero talagang masaya siya at bumalik na ang tunay na Marlon. Babawi na lang ako sa iyo pagbalik ko dyan. Napangiti na muli si Ben at naintindihan niya ang kaibigan. Kumusta na si grandpa mo? Siya ang dahilan kung bakit hindi pa ako nakakabalik. Muli kong ipapaubaya sa iyong lahat. Alam kong nakamonitor sa kapatid ko ang aking bank account. Gamitin mo ang iba kong pera para tulungan ang isang kumpanya. Umangat ang mga kilay ni Ben habang nakikinig sa kaibigan. Wala siyang idea kung bakit gustong gawin nito yun. Pero hindi na niya tinanong pa. Mag-ingat kasi yung bawat galaw at baka minamatyagan ka nila. Paalala ni Marlon sa abogado. Ako na ang bahala sa sarili ko. Ikamusta mo na lang ako kay grandpa. Parang tunay na abuelo na rin kasi ang turing niya sa matanda. Matapos makipag-usap kay Marlon, hinatid na ni Ben si Melvin sa restaurant. Naroon kasi ang sasakyan nito. Sa sobrang excited kanina, basta na rin itong sumakay sa kotse niya nang inaya niya. Lumipas ang araw at sunod-sunod ang problemang kinahaharap nila Ashley sa kumpanya. Malaki ang danyos na hinihingi ng kumpanya nila Marlon at nagdemand din ang kabila dahil sa pagkopya. Lahat ay halos idinaan sa dahas at hindi siya binigyan ng pagkakataon na may tama nangyari. Babagsak ang ating kumpanya at wala na magtitiwala pa dahil sa nangyari. Sorry! Naiiyak na si Ashley at nahihiya kay Ralph kahit wala naman siyang kasalanan. Kailangan niyo na magdesisyon. Kung tatanggapin niyo ang alok ni Mr. Justin, may sasalba pa ang kumpanya. Suggestion ng abogado ni Ralph. No way! May kasamang iling na tanggi ni Ashley. Alam niyang may ibang motibong lalaki. Muling nasapo ni Ashley ang muka gamit ang dalawang palad. Gusto niyang maghalit sa mga lalaki. Ang tingin na sa kanya, isang mumurahing babae dahil may anak na siya. Alam niyang ang kapalit na tulong na inaalok ni Justin ay ang kaniyang katawan. Ganon din si Dale. Naikuyom niya ang dalawang palad nang maalala ang kapatid ni Marlon. Hindi ko itutuloy ang pag-cancel sa contract. At walang danyo sa babayaran kung gagawin mo ang lahat ng nais ko ipagawa sa'yo. Napabuga ng hangin sa bibig si Ashley matapos maalala ang sinabi ni Dale. Walang actual na sinabi kung ano ang ipapagawa sa kanya. Pero ang tulad nito, alam niya kung anong tumatakbo sa isipan nito. Hindi niya rin gusto ang paraan ng mga titig nito sa kanyang katawan nang magharap silang dalawa. Ayoko rin. Mas gugustuhin ko pang mangutang sa bangko kaysa ang patusin ang alok na lalaking yan. Sabi ni Ralph, at mas importante ang samahan nila ni Ashley. Sorry, gagawa ko ng paraan upang masolusyonan tong problema natin. Tumayo si Ashley at iniwan na muna si Ralph. Nang wala na si Ashley, may dumating naman sa opisina ni Ralph. Agad na nakilala ito ng Ginoo at nagkaroon ng pag-asa. Please, have a seat. Nakipagkamay si Ben sa Ginoo matapos bumati. Narito ako para tulungan kayo. Pagpasensyahan niyo na at hindi pa makaharap si Mr. Marlon sa inyo ngayon. Naintindihan namin. Gusto rin namin humingi ng pasensya sa kanya dahil sa nangyari. Nahihiyang sagot ni Ralph. Sa ngayon, wala pa siyang magawa upang malinis ang pangalan ni Miss Ashley. Napangiti si Ralph. Sapat na yang alam kong hindi siya naniniwalang nag-cheat si Miss Ashley. Huwag kayo mag-alala. Pinaimbestigahan na niya ang nangyari. Sa ngayon, hinayaan na muna niya ang kapatid sa kumpanya. Alam din ni Mr. Marlon na nalalagay sa peligro ang status ng inyong kumpanya, kaya ako narito ngayon. Kinuha ni Ralph ang folder na inabot sa kanya ng abogado ni Ralph. Pinabasa niya rin yon sa kanyang abogado. Maganda ang offer ni Marlon, ngunit inalala niya si Ashley. Siguradong iisipin din itong may ibang motibong lalaki katulad nila Justin. Ayaw ni Mr. Marlon na may ibang makakaalam tungkol dito. Pagbigay kondisyon ni Ben sa Ginoo. Well, gusto ko rin na isekreto to, lalo na kay Ashley. Inalok din kasi siya ng financial assistance
ng dalawang lalaki ngunit may kapalit. Agad na naunawaan ni Ben ang ibig sabihin ni Ralph. So, anong pasya mo? Tatanggapin ko ang alok ng iyong client. Please, ipabot mo sa kanyang aking pasasalamat. Malugod namang tinanggap ni Ben ang pakikipagkamay muli kay Ralph. Makakaasa ka. Nakangiting hinatid ni Ralph si Ben hanggang parking lot. Alam niyang darating ang araw na mawawala sa kanya ng tuluyan ang kumpanya. Pero ayos lang sa kanya na mawala ang kumpanya. Nakakasiguro naman siyang mapupunta sa mabuting tao at maiiwan ang tauhan sa magandang management. May hihingin nga kayang kapalit si Mr. Marlon kina Ashley? Kapalit ng pagtulong nito? Malalaman din kaya ni na Marlon kung sino talaga ang may motibong pabagsakin ang kumpanya nila Ralph?